Oh, wait lang po, wait lang. Parang buffering yung dating ko eh. Okay ba, mga ka-clear? So far, so good? Okay ba tayo? May naatas ko nga eh. So, ngayon, medyo okay bang ating audio? Ay, choppy talaga. Ba't kaya? Oo nga. Wait lang ah. Wait lang. Feeling ko mahina eh. So, ngayon choppy pa rin. Okay na po. Sana nga, no? But anyway, ang gusto lang naman natin dito, kasi nagsalita naman ng Pangulo, di ba? Okay, pakinggan natin ha. Saka natin himay-himayan. Ano ang sabi ng Pangulo dito? Bagal. Ay. Oh. Pakinggan natin mga ka-clear ha. Mas, ito meron tong ano eh. Mas may pinanghuhugutan to eh. May basbasihan to eh. Of course, we use that revenue that we are collecting, but that's not really the main point. The complaint against any of these activities is really the social cost. So yan ang pag-aralan natin na mabuti. That is why we are organizing a I don't know what you call them. We internally we're calling it a conclave. To put all of the interested parties, such as of course CPCP has been very vocal on their position, so they must be heard. Then we have to hear about from experts on addiction. We have to hear from parents and from teachers as to what the effects are on children. We have to hear from the police what are the effects in terms of criminality. And we really have to examine what are the options. Ano ba talagang policy natin dapat gawin dito sa illegal gambling? Because it's not that simple. Ang nagiging sigaw lagi, ban this, ban. Ganito, example lang. Ano ang nangyari sa Isabong? Binan natin, natigil ba? Magkano ang pusta sa Isabong? 50 centimos. So, lahat talaga nadadamay. So, let's use that as an example. Successful ba yung pagban natin sa Isabong? Kung hindi, bakit hindi naging successful? Yun ang mga kailangan natin pag-aralan. Eh ngayon, since nakita natin na nagka-problema, paano natin
Hello? Hello, okay na? Okay na ba? Kanina. Ulitin natin mga kaklira. Role in this. The revenue side of it is simply not a part of the discussion. Of course, we use that revenue that we are collecting, but that's not really the main point. The complaint against any of these activities is really the social cost. So yan ang pag-aralan natin ng mabuti. That is why we are organizing I don't know what you call them. Internally we're calling it a conclave. To put all of the interested parties, such as, of course, CBCP has been very vocal on their position, so they must be heard. Then we have to hear about from experts on addiction. We have to hear from parents and from teachers as to what the effects are on children. We have to hear from the police what are the effects in terms of criminality, and we really have to examine what are the options. Ano ba talagang policy natin dapat gawin dito sa illegal gambling? Because it's not that simple. Ang nagiging sigaw lagi, ban this, ban. Sorry ha, pero medyo... Oo, wait lang ha. Ganda pa naman ang sinabi ng Pangulo dito eh. Wait lang po ah. Ngayon, okay na ba? Yeah, kasi sinabi niya dito mga ka-clear, unang-una niya iimbitahan ang representative syempre ng Simbahang Katoliko o anumang mga relihiyon na maaari makapagbigay ng kanilang opinion, 'di ba? Or kanilang mga knowledge kung anong effect ng online gambling. Kasi ganito yan mga ka-clear eh. Dapat kasi ma-check. Kasi sabi, may binanggit kasi dito si Senator Raffy tungkol si scatter. Hindi ba niya alam na may mga illegal na pumapasok na scatter? Hindi license. May license sa PAGCOR, yes, meron yan. Yun nare-restrictuhan. Pero yung karaniwan na pinapasok ng ibang mga kababayan natin, yun yung mga illegal sites. So, dapat ma-distinguish nila ito. Diba? Illegal sites ba yan? O yung, saan mas marami nagkakaproblema ang mga kababayan natin? Doon sa illegal sites, yung mga illegal gambling, online sites, online gambling sites? O yung nire-restrictuhan ng PAGCOR? So, hindi pwedeng mga kaklisa. For me, hindi pwede yung, kasi nadinig ko sa taong bayan, ganito. Totally ban na yan. Totally ban na yan. Ngayon na. Hindi pwedeng ganun. Diba? Kaya nga, diba, sabi nga natin, babanggitin ko na, hindi ko lang makita dito, yung experience ni Senator, sa Senate Senator sa East, wait lang, hanapin ko mga klira, East Green Hills, homeowners, diba, nagka-anuhan dun hindi naging maganda yung kanilang pag-argumento dahil sinabihan si Senator Raffy Tulfo, Senator Erwin, na hindi totoo yung sinasabi niya. Walang basihan. Tinakot pa nga siya na na isasampa ng kaso Diba? Dahil sa libel. At wala daw katotohanan yung binabanggit niya na nag-approve yung homeowners na magpatayo ng kondo sa loob ng village. O, dapat. Ganon din dito, mga ka-clear. Diba? Hindi pwedeng, hindi pwedeng
bara-bara lang yung kwento. Ha? O, sige. Hindi pwedeng nagpapakita ka lang ng galing, concern ka sa tao, tapos hindi mo naman nakompleto yung kwento. Ha? Sige, ulitin ko yung kay Pangulo, mga kaklear, ha? Okay. Ayan, hindi daw pwede ban lang ng ban. Okay lang, let's see. Ano po, pero nalugi yung kanilang Internally, we're calling it a conclave. Sige, ito lang yan. From experts on addiction. We have to hear from parents and from teachers as to what the effects are on children. We have to hear from the police what are the effects in terms of criminality. And we really have to examine what are the options. Ano ba talagang policy natin dapat gawin dito sa illegal gambling? Actually, ito, may point dito si may babasahin ko lang yung point, ha? Okay, point ni, nasan dito? Ayan, sabi ni Gardo Sapi, any gambling is not okay, online or not online. Tinuro din sa amin yan nung nasa college ako, nasa high school ako. Maybe yung gambling, hindi siya morally right sa iba. Sa iba, ha? Pero nagiging legal siya because of the law na nagki-create sa gambling. No? Tulad sa pagcor. Kasi ang gambling, sa iba, mga kaklear, it's just diversion. Diba? Para kung may sobra sila, diversion. May kakilala nga ako May kakilala ako. Na pagka siya ay gustong wind up. Makapag-unwind. Pupunta na siya sa casino at maglalaro siya yung anong tawag doon, yung ganon? Slot machine. Just for fun. Kasi yung dala niya is sobra lang sa kanya. Kumaga, let's say 10,000. Casino to, hindi online to. Slot machine. Just to entertain herself. Pag nakapag-uwi siya, okay. Kung natalo yung dala niya na bonus lang niya sa sarili niya na 10,000, uuwi na siya. Kasi yun daw yung perang handa niyang ipatalo lang. Just for fun. Diba? I-gamble mo lang yung within your means. Hindi yung, kasi ito, sumobra na sa'yo to Sumobra na to sa kanya. Diversion lang talaga. So, nagiging masama lang talaga yung gambling kapag nakaka-apekto na to. Hindi na makontrol. At nagnanakaw na, diba? Nagnanakaw na, nakakapag-dispalko na. Doon papasok. Okay. Ano ba ang nabibigay na biyaya ng gambling? Basta, we're talking about sa mga taong kaya magpawala ng pera, hindi yung addict. Ibang usapan yon. Hindi yun yung ginagawang hanap buhay, yung pagsusugal. Hindi yun ang pinag-usapan natin, Magkaliwanagan tayo dyan. Kasi hindi ko ito tolerate yung gambling kung may nasisirang buhay. It's a different issue. Okay? So, doon sa kaya lang magsugal, diversion lang yan, ang naitutulong yan is makapag-raise ng pera para sa, pagbili ng mga ambulansya, pagpapatayo ng school, nakakatulong sa pagpapa-ospital. Diba? So, yung revenue na to ay nakakatulong talaga sa gobyerno. That's the fact. Okay? Now, kung tatalanggalin natin yung online gambling na legal, paano masasawata yung illegal na online gambling? Diba? So, tuloy tayo sa sinabi ni Pangulo. Because it's not that simple. Ang nagiging sigaw lagi, ban this, ban. Ganito.
example lang. Hmm. Ano ang nangyari sa Isabong? Binan natin. Natigil ba? Oh, ito ang totoo, di ba? Yung dating legal na isabong, kumikita yan before. Yung nakakapagbigay ng revenue. Mga legal tayo Sabi nga natin, yung ibang mga pogo na legal talaga at sumusunod na apektuhan because total ban ang pogo So, yung isabong, dati kumikita yan sa mga legal. Nung tinanggal, wala na, di ba? Pero, hindi ba si congressman nakita yung nag-iisabong, nanonood ng isabong? Illegal yun. May kinikita na ba ang gobyerno doon sa isabong na yun na gumagana pa rin sa Pilipinas? Wala. Now, ang tanong, talaga bang pag total ban ang remedyo sa mga naa-addict sa sugal? Di ba? Yung bang lisensyadong online gambling ang nakakaapekto sa maliliit na mga at ordinaryong Pilipino? O yung mga illegal na pumapasok na every now and then dito sa Pilipinas? Diba? So, tuloy. Magkano ang pusta sa Isabong? 50 centimos. So, lahat talaga nadadamay. So, let's use that as an example. Successful ba yung pagban natin sa Isabong? Kung hindi, bakit hindi naging successful? Yun ang mga kailangan natin pag-aralan. Eh ngayon, since nakita natin na nagka-problema, paano natin ayusin yung problema? Ang solusyon ba ay mag-ban o iba yung gagawin natin? Yun ang question ngayon. Ano yung gagawin natin? Kung hindi ban, ano yung gagawin natin? That's what I'm hoping all of these different sectors of society will lead us to a good answer. Siyempre, pakikinggan din natin yung PAGCOR, magkano yung kinikita nila, pakikinggan natin lahat. But all of that, we have to hear from everyone because it's not a simple, in my view, ako lang I don't want to influence anyone's opinion here until we hear from the group who will be examining the question. But in my opinion, ban will not take care of the problem. We have to be a little bit more measured in our response. So sa ngayon po, Mr. President, wala pa pong plano ang ng pamilya. That's the thing. What is the problem? Is the problem online gambling? Or is the problem na addict ang tao o nadadamay at natuturuan ng mga bata na magsugal? That's the problem. So let's solve that problem. You know, ang nagiging online gaming is evil. Hindi naman, okay, di ban natin. Hindi ba? Ganun, nandun ang usapan ngayon when it comes to online gaming. Pero hindi naman, kailangan talaga may tendency kung minsan tayo dito sa atin, pagka may problem, ban. It's not necessarily the solution. Maybe it is. Baka pagkatapos ng usapan nila, sasabihin, kailangan talaga i-ban. Di ban. Pero pag-aralan natin na mabuti. Huwag tayong basta pabigla-bigla yung tinatawag. We have to be measured in our responses. If it comes down to a ban, then we will ban. But if there are better solutions than a ban, we will take those on. Yon. Okay, maliwanag sinabi ng Pangulo. Aaralin muna. Huwag padalos-dalos. Diba? Huwag padalos-dalos dyan. Diba? Oh, kasi yung driver ko, naapektuhan, total ban. Diba? Di pwede, dapat aralin nyo muna. Paano ba nakakaapekto yung mga, unang-una talaga hanapin yung illegal sites. According to PAGCOR, siguro ngayon mas marami na mga kakli. Kasi 1 month ago, nagtanong kasi tayo dyan ano na ba nangyari dito sa online gambling? Okay, marami ang illegal at doon pumapasok yung ibang mga Pinoy thinking na legal yon at license. Doon sila tumataya. Wala yung nabibigay na revenue, wala yung nabibigay na kita sa gobyerno.
Di ba? Parang 9,000 na illegal online gambling sites ang napasara, ang tinanggal, tinake down. Pero after a minute or after an hour, babalik sila. Di ba? Kaya dapat dito may solusyon. Hindi lang totally ban. Kasi pag tinotally ban mo yan, papasok pa rin yung illegal katulad nung isabong. Oh. Di ba? So, ano sabi ni, ano meron dito eh? Sabi niya dito, sabi ni Minor Mendoza, o Minor Mendoza, nasa tao naman yan, kung malulong sila, pati ba naman disiplina sa sarili, poproblemahin pa ng gobyerno. Isang point yan eh. Di ba? Isang point ito. Kayo na dapat ang mag-control sa sarili nyo kasi yung ibang mga legal at yung ibang nag-e-enjoy lang, naapektuhan ng mga hindi makontrol yung sarili. Diba? Kasi pag ito, mga ka-clear, na totally ban, ito akin lang to ha, uulitin natin, kaya nga may disclaimer dito eh. Kasi parang sinasabi nila, yung sinasabi ko dito, extension. Hindi po, pag wala po tayo sa podium, meron tayong freedom of expression kung ano yung nakikita natin. Okay? Syempre, lawyer tayo, pwede din tayo magbigay ng opinion tungkol sa anong issue ng legal. 'Di ba? Siguro naman may karapatan naman tayong magsalita about sa legal issues. Dahil nag-aaral naman tayo ng batas. At don't forget, gumraduate naman tayo ng cum laude at scholar naman tayo ng UST Law Foundation. 'Di ba? Saka one take lang tayo sa bar. One take lang tayo. Kaya, pero hindi ako nagyayabang na nagmamagaling ako. Mahirap yung iba. Yung iba na maybe ilang take, sinisiraan pa tayo. Ilang take sa bar, exam, tapos sila pa yung nagmamagaling. Hindi ko sila ibinababa, ha? Pero, wag naman kayong manira ng kapwa nyo abogado sa pamamagitan lang ng pagbibigay ng opinion na legal about legal issues or on legal issues. Di ba? Kung sa experience lang siguro, mas malaki. At nakailang beses na tayong naging commentator, anchor sa mainstream. DZMM, simulan natin. DZXL. Naging IBP president tayo ng Caloocan Malabon na Botas chapter. Diba? So, yung mga feeling nagmamagaling dyan, tapos tanongin nyo na lang, nakailang take ba sa bar, kuya-kuya-kuy lang dyan, wag ako, wag ako ang hamunin. Yun lang. Diba? So, ngayon, mga ka-clear, ang pinag-usapan natin kasi dito is, paano ba ito masusolusyonan? Kasi kung gambling at gambling lang din ang pag-uusapan natin, baka lahat ng gambling sa bansa dapat tanggalin. Kasi when we talk about gambling, sabi ng iba, hindi yan tama. Diba? So, pati mga kasino dapat masarap. At sabi nga natin, it gives revenues para sa mga tao. More on more on tulong ito na nanggagaling doon. Alam naman natin pati nga PCSO Diba alam naman natin, makikita mo dyan, donated by PCSO, yung mga ambulansya. Diba? So may naitutulong to. Ang dapat lang sawatain dito, yung mga nag-a-addict sa sugal. At yun dapat na illegal. Nakikinabang sa mga Pilipino na nagsusugal, yung pala, hindi lisensyado. Well, anyway, sabi naman ni Pangulo, aaralin. Aaralin ito. Kaya wag padalos-dalos. Yun lang yung sasabi natin kay Senator Raffy Tulfo and Senator Erwin. Diba? Pag-aralan nyo muna. Relax. Diba? Relax. Kasi may mga lehitimo na mga gambling sites na mapaapektuhan dahil sinagawa ng mga illegal na gambling sites. At sa mga ginagawa na mga hindi makontrol.
Mga kakli kasi ito sa PAGCOR kasi, meron silang restriction. Okay? Pag sinabi mo, halimbawa ito, alito, pakita niyo po ito sa website. Pagka halimbawa yung asawa niyo nag-gambling, tapos sa legal pinag-usapan natin to sa license kasi pag pumasok kayo sa illegal, hindi kayo makokontrol ng PAGCOR. Walang restriction yan kasi nasa illegal sites kayo. Kaya yun dapat, diba? Yun ang dapat matanggal. Yung mga illegal. So paano? Ako nga may suggestion, hindi ko na alam kung paano nilang gagawin. Tingin ko, para ma-distinguish ng mga Pilipino kung legal yan or illegal yan, dapat sabi ko isa lang portal, di ba? So pag wala doon sa portal na yun at hindi kayo papasok doon, lahat na nasa labas yan, illegitimate, illegal na yan. Walang lisensya. So mas madali madi-distinguish ng Pinoy. Di ba? Yun. So after that, di ba? After that, kung mapapakita naman talaga, di ba? Na ang nakakaapekto sa mga Pinoy ay yung mga illegal sites. Bakit kailangang i-total ban yung online gambling? Kung hindi naman nakakaapekto pala sa Pinoy, yung mga legal. So dapat man-distinguish yun. Ang problema dito, parang hindi nila dinidistinguish. Gusto nila totally ban. Oo nga, totally ban. Anong nangyari nga sa Isabong? So ito, tuloy tayo Ito yung gusto naman ni Wait lang, mga kakli, wait lang. Okay, ito ang gusto. Kasi minsan mahirap yung utos-utos lang Inaaral muna yan. Parang noon kasi ang mga Tulfo brothers, now na. Parang ganun Right now, ng lahat na meron tayong sakit sa ating lipunan sa pamagitan ng epidemic, kung tawagin ko, itong online gambling. Oo nga. So, ang tanong natin, di ba, distinguish ba nila? Hindi, di ba? Distinguish ba nila yung mga illegal at hindi legal? Hindi. Meron na ba silang data kung saan nagugumon ang mga Pinoy? Anong site? Anong laro? Pinanggit dito scatter, mga kakli, sabi ko nga, maraming illegitimate or unlicensed na scatter na pumapasok sa Pilipinas. Diba? Hindi pwedeng now na. Total ban na. Parang ginagawa sa Rapid Tulfo in action. Hindi pwede ganun. Diba? So, dapat aralin. Go ahead, please. Sir, kasi may ilang senators din na nag-file na ng bill on online gambling but they want strict regulation lang kasi kapag total ban, baka magkaroon ng underground operations lang, sir. So, Yun, that's, di ba? Kaya ang sabi, ang example ni Pangulo, ano nangyari sa Isabong? Nagka-underground operation. Now, meron pa. Isang opisyal. Alam naman yung totally ban ang Isabong. Pero bakit siya nakapasok doon? Sino nakikinabang sa mga underground operation na yan? Pinoy din ba? Diba? That's the point. Diba? Dapat aralin muna lahat. Bago mag-totally ban. Ang dali kasi mag-utos Pero hindi inaalam yung consequence. Hindi alam pinanggagalingan, hindi alam ang punot dulo. Hindi ito pwedeng Rapid Tulfo in action or ano ba yung programa ni Erwin Tulfo dati? Forgot, ni Senator. Diba? Sige. allow it but with stricter regulations po. Like hindi pwedeng 18 and above, yung mga ganun, sir. Ay, 18 and below, sorry. Okay, well, hinahangaan po yung mga kasamang senador na nagsabing strictly regulated itong online gambling. Pero ako, in my opinion, kailangan talaga total ban. Yung sinasabing baka mag-underground, nandiyan naman ating kapulisan. Nandiyan yung ating... Ano ba? Ikaw nag-suggest ng total ban Tapos may underground, wala ka palang solusyon. Diba? Yan na lang aatupagin ng ng pulis, manghuli ng underground. Yung tanong na nga lang natin, isabong na lang. Yung isabong. Saka mga ka-clear, yung iba, ito sabi niya kapulisan yung iba na illegal,
na online gambling hindi sa Pilipinas nag-ooperate. Dito nag-ooperate, dito pumapasok, pero ang pinaka main office nila or kung saan man yung kanilang hub, wala sa Pilipinas. How can you restrict that? Senator Raffy. Diba? That's the point. Kaya ang tanong natin dito, alam nyo ba yan? Alam nyo ba yung inuutos nyo na yan? Alam nyo ba yung pinag-uusapan natin about online gambling? O mag-underground, paano yung iba na nasa China? Halimbawa lang mga kalina, halimbawa lang, China, Thailand, halimbawa lang. Diba? Halimbawa, Pogo dun. Tapos Pilipino ang target. How can you stop that? Yeah, tama. O, sabi ni Maylene, yung may sobrang pera, pan-diversion nga lang. Pan-diversion. Diba? Parang, alam niyo yun, parang may mga bagay na legal, may mga bagay na legal, pero naaapektuhan dahil sa hindi makontrol ng mga taong nagiging addict sa sugal. Diba? Kahit tanggalin mo yung online gambling na yan, kapag nagsugal sila about sa betting ng basketball, diba? Illegal din yun. You cannot stop that. Ay, kailangan mo dyan, restriction. For me to mga kakli, I'm not talking in behalf of the president. Inaaral lang natin to. Inaanalisa lang natin to. Diba? Ang dapat sugpuin dito, illegal online gambling sites. Tanggalin nyo muna yan. Yan muna ang sikasuhin. Oh, may mga illegal na nga eh. Tine-take down na eh. O ano yung sinasabing kapulisan? Paano mahuhuli? Kung nasa Hong Kong, nasa China, nasa Taiwan, nasa Thailand. Paano? Kaya di ba dapat aralin muna lahat? Diba? Yan, ang legal na gambling ay makakatulong sa bansa. Kasi if you talk about gambling in totality, na dapat maban na lahat, pati yung mga casino, tatanggalin yan kasi it's gambling. Diba? So, mas naniniwala ako mga kaklis sa ibang senador dito na nagsasabi ng kanilang suggestion para ma-restrict. Di ba? Hindi mo pwedeng patayin niya. Isabong nandyan pa. It's the best example para masabi natin na totally ban yan, hindi na kumita ang bansa dyan, pero meron online, meron isabong. Diba? That's what I do, attorney. Gambling with the money I can afford to lose yan. Ganyan lang naman eh, Rudy, di ba? Yun lang yun. Kunyari, enjoy mo instead of, halimbawa, yung iba, gusto bumili ng mamahaling bag. Diba? Yung gusto bumili ng maraming alahas. Kung ang gusto mo at nagpapasaya sa'yo, makapag casino ka man ng worth 10,000, maubos, manalo, fine. Yun lang yun. Ayan, dapat may self-control, Tangerine. That's the point eh. Kasi kahit i-totally ban mo yan, tapos may pumasok pa rin sa atin yan, problema niya pa rin. At problema ng Raffy Tulfo in action niya. Kasi di naman niya mapapahuli sa polis, magagalitan niya lang yung mga polis. Ba't di mo ito hinuhuli? Paano mahuhuli? Kung nasa ibang jurisdiction yan. But that's the point. So, bago nga mag-suggest, alamin muna. Aralin. And beyond, nandiyan natin PNP, anong ginagawa ng kanilang mga intelligence funds para tugisin kung sino itong mga nag-underground? Kasi Anong intelligence funds tayo? It shows lang, with all due respect, Senator Raffy Tulfo, di mo alam yung operasyon ng mga unlicensed online gambling. That's the problem. So, hindi ka pwede mag-suggest dito ng yun lang, yung, alam mo, yung bugso ng damdamin. Paano mo papahuli sa PNP? Scatter, sige nga, anong bansa nag-ano yan? Nagpapasok niyan dito. Maliban doon sa lihitimo sa atin. I was able to talk to the representatives of PAGCOR. Marami from the other countries umapasok. So, ang ginagawa na lang dito is
Take down, take down, take down, take down, take down. Kaya dapat, ang problema rin sa mga Pilipino, mga ka-clear, hindi nga nila alam yung lihitimo at hindi lihitimo. Di ba? That's the problem. Kasi syempre kung nakasite yan at hindi mo madidistinguish, papasukin mo yan. Oh. Tapos hindi sila mapigil. Hindi mapigil itong mga illegitimate na to. Mga unlicensed na to. Pasok lang ng pasok yan. So paano mo huli yan? Imagine mo mga ka-clear ha? Ilan na natin take down? Almost 9,000. 9,000 na unlicensed. So paano pahuhuli sa pulisyan kung wala dito? Senator Raffy Tulfo. Hindi pwedeng tatawag ka, Colonel, hulihin mo to. Hindi pwedeng ganun. Study. Yung scatter parang katulad din na Shabu na nakaka-addict. Talaga? Sandra Maranon? Hindi ko ba yun nakita eh. But anyway, siguro nga. Diba? Oh. Ito. Pag hindi legitimate, yung asawa no nagiging addict sa scatter, di niya pwedeng tawagan yung pagkor. Sir, o pagkor, pwede ba pakiban ang pangalan ni Raffy Tulfo? Mawala example lang to ha. Ni Raffy Tulfo, kasi na-addict po sa scatter, asawa ko po siya. Ban. Kasi nare-regulate. Eh kung wala na yan, unlicensed na yan, paano mare-regulate yan? Di naman hawak ng pagkor yung scatter na yan. Kaya nga, hindi ba dapat ang magamot dito, eh yung mga nag-a-addict sa sugal. Diba? Yung sugal, pag ginawa mong diversyon, hindi siya mali. Parang pera to. Diba? Ang pera, pagka pwede maging positive, negative ang pera. Pero hindi kasalanan ng pera. Diba? Yung humahawak sa pera. Kung yung taong humawak sa pera, maia-account niya, yung pera na yan, hindi masama yung pera. Pero kung yung humawak ng pera na yan, hindi niya maia-account yan. Dahil ginastos siyang pansarili. Kahit ilang flag ka pa ng COA, hindi mo talaga maia-account yan. Kasi ninakaw mo. Pero kasalanan ba ng pera? Hindi. Kasalanan ng tao. Diba? Kasalanan ng tao. Kasi yung pera, ginamit niya sa masama. So yung mga nag-a-addict dito, yung gambling mismo na pandiversyon ng iba, nagiging masama kasi ginagawa niyong addict ang sarili niyo. O, parang si Rafraf noon, ban, OFW sa Middle East, agad, hindi nag-isip. That's the point. Kaya ko to tinake up. Kasi, ban agad ulit. Ang gusto. Ano ba? Porkit ba popular ang issue? Sasakay? Sige, ito na yan. Let them do their job. Otherwise, Let do their job. Kaya sabi ko nga sa iyo, kulang ang alam niya. Kaya ang tanong natin, alam niyo ba yan? Di ba? Ang pag ko nagsabi, iba galing sa ibang bansa. How can you do that? Paano mo sasabihin sa mga polis, hulihin yan? pues, tanggalin mo yung mga pulis na hindi trabaho. Oh, di ba? Ano yung problema na ngayon? Polis. Patanggal yung mga pulis na hindi nagtatrabaho. Ano ba to? Senator Raffy Tulfo, pang-apat na taon mo na to. Diba? Pang-apat na taon na to. Sir, when you say total ban, lahat, pati accredited ng PAGCOR, sir? Lahat, pati accredited ng PAGCOR. Kasi, tingnan nyo, kahit na paslit, O di, lahat na lang ng sugal. Tanggalin mo na. Ha? Lahat na. Pag yung illegal nga naman, iban, di mas dadami lang ang illegal. Kaya nga naging example dito yung isabong eh. Bakit nandyan pa eh? Diba? nakakapagsugal. Very accessible itong online gambling. Oh, ito mga kaklira, kaya alam natin, mukhang hindi alam ni Senator Raffy Tulfo to. Sa PAGCOR may restriction, alam natin pati age. Kasi nare-regulate. So yung sinasabi niya mga minor de edad, mga kaklir, sa illegal site yon. Diba? Sa illegal site yon. Paano?
PAGCOR recorded gross gaming revenue from online gambling reaching 46.79 billion. Diba? About 0.8 billion in 2024. Dollars, sorry. Dollars pala, yung kanina peso. Diba? Kaya nga dapat ang patayin dito yung illegitimate. Kasi unang-una, hindi na tayo kumikita doon. Pangalawa, hindi yun narirestriktuhan. Diba? Yeah. Why not put a stop into it? As it is, may problema na tayo sa mga kasino. Ang dami ng kasino left and right. Magpapatayo ng kasino. In fact, balita ko, may magkakaroon ng kasino pa sa Boracay. Kung saan-saan na, pinapayagan na magkaroon ng kasino. Mga kakli, kung gusto naman nila magsugal at kaya naman ng pera nila, wag nga lang sila magiging addict. Kaya ang point ano bang mali? Yung casino ba? O yung nag-a-addict? Di ba? Ang daming mga foreigners na pumapasok sa atin dito. Para lang mag-enjoy. So, paano pa ito magiging presidente? Mga Christian, inisip ko lang I have nothing against Senator Raffy Tulfo. Pero paano siya magiging presidente? Ganun lang utos. Ban mo na yan. Kahit walang aral-aral. Si Pangulo nga, titignan pa yung mga stakeholders bago mag-decide. Diba? Ban agad. Mga polis, hulihin yan. Hindi nyo mahuli? Nasa Hong Kong, tanggal. Tanggal kayo sa posisyon. Hindi nyo mahuli. Ganun? Hindi pwede ganun. Diba? Ay. And anyway, ayan at least pinakita na natin. Ano ang alam nyo? Parang wala. Ay, sige. Rudy Ilas, sir, thank you po sa sticker. 2 meses nagpadala ng sticker si Sir Rudy Ilas at saka si Man of War. 1305, di pwede maging presidente kung di marunong mag-aral. Ayun, kasasabi ko lang, sinabi rin pala ni Man of War. Di ba? Hindi pwede. Ura-urada. Hindi na aaralin. Isabo nga, dapat yun na ipakita mo natin kay Senator Raffy Tulfo. Ano ang gagawin mo sa isabong? Kapwa mo mambabatas pa na nakapasok sa isabong. What? Sa legal na e-game na accredited ang PAGCOR, hirap makapasok dahil may minimum na savings sa wallet. Yun na. That's the point. So yung sinasabi ni Senator Raffy Tulfo, most probably yung illegitimate, unlicensed. Tapos i-blame niya sa gobyerno. Attorney kasi ang sasabihin po nila bakit po yung Pogo na total ban. Because ang katulad ng Pangulo dito, yung Pogo may nangyayaring krimen. Nagkakaroon ng human trafficking. Hello, 'di ba? Parang hello, Harry Roque. 'Di ba? Nagkakaroon ng krimen dito sa Pilipinas. Although, 'di ba parang nagiging criminal enterprise. So, yung Pogo, ang kinikita nila is mga gamblers sa China, pero yung mga pinapasok nila dito, una, walang lisensyang walang permit na mga Chinese. Nagtatrabaho dito. Patago. Kaya nga nauso yung pastillas yung panahon ni dating Pangulong Duterte, di ba? Pastillas gang. Pasok. Pastillas. Human trafficking. Di ba? Human trafficking, kidnapping, torture. May mga babae pang ginagawang sex slave. Dito sa Pilipinas nangyayari, kaya yun pinahinto. But, sabi nga ng PAGCOR, pati nga yung legal na apektuhan yung matino na Pogo. But, tayo magagawa Di ba? Mas maraming na ipasok na panahon ni dating Pangulong Duterte na Pogo na illegitimate Yun. Ito wala. Diba? Pagka sakop ka ng PAGCOR, walang krimen nangyayari dyan. Kasi lisensyado ka ng PAGCOR. Yun. Nasa tao naman yan? Malulong sila, pati ba naman disiplina sa sarili? Problemahin ng gobyerno, sabi ni Mina. Okay mga kakliso, meron pa po tayong topic. 2 pa po See you in a while. Medyo na late tayo ngayon. Thank you sa pagtambay. Thank you. See you in a while. Bye. Ang sabi ni Addictus Rex,